sa mga taong nalalayo sa Kanya'y nawawagali. Bakit di mo subukan ngayon sa Kanya'y lumapit? Siya sa'yo'y naghihintay, walang imposible sa Diyos. Patatawarin ka ni Jesus, lumapit ka't manalig ng lubos. Walang imposible sa Diyos. Kapangyarihan niya'y dakilan, pangako niya'y buhay na sagana. Walang imposible sa Diyos. Taglay mo may kabiguan, sakit o mga karamdaman, magagawa niyang lunasan. Walang imposible sa Diyos. Patatawarin ka ni Jesus, lumapit ka't manalig ng lubos. Walang imposible sa Diyos. Kapangyarihan niya'y dakilan, pangako niya'y buhay na sagana. Walang imposible sa Diyos. Lord, purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay, isang mabiyaya at mapagpalang umaga po sa lahat ng ating mga kapatid, sa mga patuloy na sumusubaybay at naglilingkod sa Panginoong Diyos sa pamamagitan po ng ating programang Sa Diyos Walang Imposible. Araw po ng Miyerkules, mga kapatid, at ako po'y patuloy na nag-aanyaya sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao, at maging sa iba't ibang panig ng mundo. Halina po kayo at muli po nating pagsaluhan ang mga salita ng Diyos na sa atin po'y patuloy na nagbibigay ng paglagot, pag-unlad ng ating mga buhay pananampalataya. Praise God! Kahapon po'y hindi po ako nakapag live streaming. Gawa po ng ako po ay nasa isang paaralan dito po sa Jesus Our Wisdom Christian School. Nagkaroon po kasi ng orientation para po sa lahat ng mga estudyante na magsisimula na po ang kanilang pasukan. Praise God! Hallelujah! At atin po silang pinahiran ng banal na langis upang sa gayon ang kapangyarihan ng Diyos ay mapasa kanila at sila'y samahan ng Diyos sa loob po ng isang taon na naman ng pag-aaral. Praise God! Kaya salamat po kay Ma'am Eden Torres sa kanyang paanyaya sa atin. Praise God! Hallelujah! Na ngayon pong umagang ito ay nakikinig ngayon si Ma'am Eden. Praise God! Ang administrator ng Jesus Our Wisdom Christian School. Praise God! Purihin ang Diyos na buhay. Okay, purihin ang Panginoon Diyos. So bago po tayo magpasimula, mga kapatid, tayo po muna ay mananalangin at muli po natin iayahan ang kanyang banal na presensya na tayo po ay pangunahan sa umagang ito. Hallelujah!
Saglit po muna natin bitawan yung ating mga ginagawa at ating pong isentro ang ating isip, ang ating puso at ating pong damahin ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu. Okay, praise the Lord, hallelujah. O purihin ka aming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, na ngayong araw na ito muli ay nabiyayaan po kami ng isang panibagong umaga. Nagising at namulat ang aming mga mata upang minsan pa'y maranasan po namin ang iyong kabutihan at katapatan sa aming buhay. Ngayong araw na ito, Panginoon Diyos, hinihiling ng iyong lingkod na kami po ay iyong samahan, pangunahan ng iyong banal na Espiritu. Turuan po ninyo kami ng katotohanan ng iyong mga salita, at sa araw na ito'y pagpalain po ninyo ang bawat isa na nakasubaybay, bawat isa na nanonood at nakikinig at sasama sa pagninilay ng iyong banal na salita. At iyo pong marapatin na maranasan po namin ang kapangyarihang taglay ng iyong salita sa aming buhay. Ngayong umaga, O Diyos, amin po ipinagkakatiwalang sa iyo ang aming pong paglilingkod na ito. Sa loob po ng isang oras ay magpakahayag ka sa puso ang isipan ng bawat isa. Gamitin po inyong instrumento ang bawat isa sa amin na maipalaganap po namin ang iyong mabuting balita ng kaligtasan, at sama-sama namin maisulong ang iyong kaharian. At amin pong hiling at dalangin, O Diyos, na ang kapangyarihan ng iyong salita ay madama ng bawat isa na nakasubaybay ngayong oras po ito. At ako na iyong lingkod, minsan pa, Panginoon, ay lumalapit na nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa lahat ng anumang kasalanan ginawa at nagawa, upang sa gayon ang aming paglilingkod ay maging kaaya-aya at katanggap-tanggap sa iyong banal na trono. Salamat po, Ama, sa araw na ito. Dinadakila at pinupuri ka namin, at dalangin po namin ang maraming kaluluwa ang muli mailapit namin sa iyong banal na trono. Ang lahat ng ito'y dalangin namin sa pinakamatamis na pangalan lamang ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi lamang po ng Amen, Amen, and Amen. Praise the Lord. Binabati natin ang isang mabiyaya at mapagpalang umaga ang ating mga kapatid na ngayong araw na ito o ngayong oras na ito ay nakasubaybay na at kasama na po nating naglilingkod mula po sa Toronto, Canada. Binabati natin ang isang mabiyaya at mapagpalang gabi ang ating kapatid, Sister Marilu Quinto, at ang kanyang asawa na si Brother Israel Quinto. Gayon na rin ang kanilang nag-iisang anak na babae na si Chelsea Quinto. Praise God. Good evening. At mula naman po sa Sydney, Australia. Praise God. Isang mabiyaya at mapagpalang umaga po si Sir Levi Rafael. Good morning kina Charlene at kay Chris. Praise the Lord. Praise God, a blessed good morning, Pastor, and to everyone. Ang pagbati nagmumula po kay Sister Ningning Moreno Ragasa. Good morning, Sister Ning. Kay Brother Francis, kay Prisian, at kay Gohan, kay Luis at Gretz at Peya, Wala naman po sa Pandi, Bulacan, binabati natin si Sir Rose Avila. Good morning, kapatid, at sa iyong asawa at mga anak. Gayon na rin kay Kuya Rolly Kawelan, at ganun din kay Nanay Minda, at gayon na rin sa iyong mga kapatid na sina Apple at Ruby. And from Vancouver, Canada, isang mabiyat mapagpalang gabi kay Sister Chiki Nadia Zobrepenia. Good evening sa iyo, kapatid, kay Edison, kay Leia, sa iyong mga anak na sina Isabel, Reyna, Jen. Ay, mula naman po sa Isabela, binabati natin mula sa sa norte, Isabela, kay Sister Bernadette Cortez. Good morning, Sister Bernadette. Kumusta ka na, kapatid? Praise God. Sa iyong buong pamilya na nariyan sa Isabela,
Hi, good morning po pasal sa pamilya ng S-Dream. God bless po sa lahat. Pagbati mula po naman kay Nanay Letty Ignacio. Good morning, Nanay. Kay Sister Lorna. Thank God. A blessed morning pasal sa lahat ng sa Diyos. Walang imposible. Ang pagbati naman ay galing kay Mami Carmen Somido ng Woodwind Subdivision Soldiers Port Cavite. Good morning, Mami Carmen, at kay Tatay Nick Somido. Ay, shout out tayo kay Ma'am Eden, at ganun din kay Principal Rose Topacio. Good morning po sa inyo, Ma'am. Happy viewing po. Wala naman po sa Ligas, Bacoor, Cavite. Binabati natin ng isang mabiyat mapagpalang umaga si Sir Emmy Diaz at ang kanyang mga anak na nag-work from home, kina Jonah, Ivy at Reggie. Praise God. At ganun din sa kanyang kapitbahay, Brother Lloyd Nebres Sadi. Good morning sa Balker. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Gayon din kay Lloyda, kay Leiza, kay EJ, gayon din kay LA at kay Adrian at Judita. Praise God. Madrigal Compound, Las Piñas, binabati natin si Sir LD Bienbiahe and family. Happy viewing sa inyong buong sambahayan. At mula naman po sa Doña Josepa Pilar Village Subdivision, good morning kay Sister Rose Tasibit at kay Brother Romy, at ganun din kay Ruru, praise God. At shoutout mula po sa Sapote Kabila kay Lorbin John Tacloban Gamis. Good morning, Brother Lorbin, at sa iyong kambal, at kay Mami at Daddy na rin, at ganun din kay sa iyong kapatid na babae, praise God. Ano po sa Pandakan, Manila, binabati natin si Sister Lorna May Herrera. Good morning, Sister Lorna. Praise God, hallelujah. And from Dasmariñas, Cavite, binabati natin si Sister Annalisa Moreno de los Reyes. Good morning, Sister Ana. Ganun din kay Sister Mirna Tabares Makutay. Late na po. Anyway, good morning po. Hindi ka po late. Nagsisimula pa lang tayo, Sister Mirna Tabares Makutay. Good morning sa iyo, kapatid. At ganun din kay Sister Fel Morales ng Molino, Bacoor, Cavite. Good morning, Sister Fel. Hallelujah. Ay, batiin din natin ang ating isang bagong kapamilya dito sa Diyos Wala Imposible, New Era sa Diyos Wala Imposible. Sister Rosaline Morales Ayin. Good morning sa iyo, Sister Rosaline. Happy viewing po sa iyo at sa iyong buong pamilya, Praise God. At salamat po, at kayo po yung nakapiling at nakasama namin sa pag-aaral at paglilingkod sa Diyos na buhay. Ay, gaya ng ating naipangako nung nakarang linggo, ang ating pong topic ngayon ay pinamagatan po natin na for whoever call on the name of the Lord shall be saved. Yan po ang sinabi rito sa aklat ng Roma 10:13. Sabi po rito, dahil sinabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa Panginoon. Ito po ay hango sa inawit po nung linggo doon sa ating praise and worship. Ang Diyos ay nangusap sa inyong lingkod na ating pong talakayin itong paksang ito pong ating pag-aaralan ngayong umagang ito. Kaya nga sinasabi ko po sa inyo, dapat po palagi tayong aware, no, sa pagkilos ng ating Panginoon. Siya'y nangungusap sa napakaraming kaparaanan, katulad po ng inyong lingkod na kung saan ay nangusap ang ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng awiting ginamit nung nakaraang linggo, na ito po'y aking pong gawin at gawing isang topic, isang pag-aaral, at ating pong maunawaan at maintindihan ng kung bakit ang tao ay maliligtas kapag siya'y tumawag sa Panginoon. Ano ba ang mayroon sa pangalan ng ating Panginoon kung bakit ang lahat ng tatawag sa Kanya ay maliligtas. Okay, praise the Lord. Hallelujah. So yan po ang ating pong pagninilay-nilayan at pagbubulay-bulayan sa araw na ito. At maaring ito po ay maging serye po dahil medyo may kahabaan po ang paksang ito at napaka-broad po nito, mga kapatid, no? Malawak po ito at marami po, kasi unang-una atin pong titignan kung paano tayo maliligtas at saan tayo ililigtas, at ganun din ano ba ang
ang kapangyarihan ng pangalan ng ating Panginoon para ito ay magdulot ng kaligtasan sa lahat ng tumatatawag sa Kanya. Okay, so yan po mga kapatid, ang ating pong pag-uusapan ngayong umagang ito, ha? At ang inyong lingkod ay gaya po ng aking kung bakit wala tayong broadcast kahapon ay dahil nga po ako'y nasa isang paaralan at mamaya naman po sa bandang hapon ay nandyan naman po ako sa may De Castro compound sa Cavite sa Pagtakhan family dahil meron pong kasalang gaganapin. Praise God. Hallelujah. Kaya ang inyong lingkod ay naanyayahan doon. Kaya matapos po nito, magpapahinga lang ng konti at may handa na naman ang sarili para sa isa na namang misyon para sa kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos na buhay. Alright? Praise God. Kung kayo po ay nakahanda na mga kapatid, mangyari po lamang na pindutin po natin yung ating share button. Ibahagi na po natin ang ating gawain. Ihanda na po ang inyong mga sarili sa ating pong sama-samang paglilingkod sa umagang ito. Praise God. Hallelujah. At tayo magpagamit sa ating Panginoong Diyos, ha? Upang sa gayon ay patuloy po nating maisulong ang Kanyang kaharian. Alright, praise God. So, huwag kalilimutang makipag-engage, ha? Makipagtalakayan, magbigay po ng inyong mga saloobin at para naman po sa inyong mga kahilingan, i-comment po ninyo ang inyong kahilingan maya-maya po, ha? Pag matatapos na po si Pastor, kasi baka ho yan ay malagpasan at makalimutan po ni Pastor. Alam nyo naman, si Pastor ay hindi na bumabata, praise God. At kung minsan naman po kasi ay nalalagpasan na at nawawala na po sa comment section. Kaya ako po ay laging nagsasabi na kung kayo ay may mga prayer request, ay sa bandang huli po natin ito i-comment. Praise God. So tayo po ba ay handa na mga kapatid? So sa araw na ito, ihanda na po natin ang ating mga gagamitin, ang panulat, ang notebook, at ang ating pong sarili at higit sa lahat ang puso na siyang sisidlan ng kanyang mga salita. Napaka-importante na ang ating mga puso ay napupuno ng kanyang mga salita. Yan po ang tatandaan ninyo mga kapatid. Huwag ninyong hahayaan na magkaroon ng puwang ang inyong puso para sa salita ng Diyos, ha? Dapat po, alam nyo, kapag ka ang puso ninyo ay punong-puno ng salita ng Diyos, ay wala nang paglalagyan ang problema. Wala nang paglalagyan yung mga alalahanin, yung mga tinatawag natin na pagdududa, pag-aalinlangan, yung takot, wala na silang maaring paglagyan kapag ka ang ating puso ay punong-puno ng salita ng Diyos. Praise God. Kaya nga, ang pasubali po at paalala ni Pablo, doon po sa aklat ng Tesalonica, huwag ninyong bibigyan ng lugar ang diablo sa inyong buhay. Alright? So wala na siyang paglalagyan, no? Dahil ang iyong puso pinupuno mo na ng kanyang mga salita. Kapatid, yan ang napaka-importante. Kaya nga tayo may pag-aaral araw-araw upang ang ating puso ay mapuno ng kanyang mga salita. Sa gayon kapatid, magbunga tayo, ha? Purihin ang Diyos. Alright? So, gaya po ng ating pong sinabi kanina, ang ating pong paksa ay for whoever call on the name of the Lord shall be saved. Hallelujah. Romans chapter 10 verse 13, ha? At sabi po ng Gawa 4:11-12, ganito ang mababasa po ninyo mga kapatid. Ang Jesus na ito, ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan. Uulitin ko at bibigyan din ko, sa kanya lamang. Sino po yan? Yung binanggit nung una, ang Jesus na ito. Sabi rito, sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan ng sino mang tao sa buong mundo na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Ay, salamat sa Diyos.
Napakagandang talata. At hindi lang yan, maging sa aklat ng Roma 10:9 hanggang 11. Ganito ang ating mababasa. Kung ipapahayag ng iyong labi na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Anong sabi? Kung ipapahayag ng iyong labi. Praise God. Sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayoy pinapawalang sala ng Diyos. Nagpapahayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayoy naliligtas. Sinabi nga ng kasulatan, walang sino mang sumasampalataya sa kanya ang mapapahiya. Glory to God. So napakalinaw kapatid, pinapahayag. Pag sinabing ipinapahayag, tumatawag tayo, praise God, binabanggit natin, ipinagsisigawan natin ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. So, ang tanong, bakit maliligtas ang lahat ng tatawag sa pangalan ng ating Panginoong Jesus? Ano ba ang mayroon sa kanyang pangalan? Ano ba, kapatid? Alright? Baka meron po kayong gustong i-comment, mga kapatid. Ano ba ang mayroon sa kanyang pangalan? Bakit tayo ay maliligtas kapag tayo ay tumawag sa pangalang Jesus? Praise the Lord. So, bago po natin tuklasin kung ano ang mayroon sa pangalan ng Panginoon, aalamin muna natin, kung saan tayo maliligtas kapag tayo tumawag sa kanyang pangalan at paano tayo maliligtas. Praise God. Saan ba ililigtas ng Panginoon ang mga tatawag sa kanyang pangalan? Saan nga ba, kapatid? Meron ho ba kayong alam? Pwede uli kayong mag-comment, mga kapatid. Saan ba tayo ililigtas kapag tayo ay tumawag sa kanyang pangalan? Praise God. So, ating alalahanin, mga kapatid, magbalik tanaw muna tayo upang sa gayon ay makuha po natin yung kung paano tayo at saan tayo ililigtas ng ating Panginoon kapag tayo ay tumawag sa kanyang pangalan. So, magbabalik tanaw muna tayo, Atin munang tignan, ano ba yung ating dating kalalagayan? O ano ba yung dating kalalagayan ng tao unang nilikha ng Diyos sa panahon ng paglikha? Ang ibig ko pong sabihin ay yung pong panahon ng ating ninuno na sina Adan at Eva. Diba? Ano ba yung kanilang dating kinalalagyan? Ano ba yung kanilang dating estado nung sila ay likhain ng ating Ama? Okay, praise God. So, kung titignan po natin at pag-aaralan po natin ang paglikha ng Diyos, makikita po natin na nang likhain niya ang tao, ay pinagkalooban niya ang unang tao ng buhay sa pamamagitan ng kanyang sariling hininga. Praise God. Diba? Nung ang Diyos ay nagsabi at naglikha ng lahat ng mga nasa kapaligiran po natin, lahat ng yan, binigkas lang niya, sinabi lang niya, at ang lahat ay lumitaw. Lumitaw ang dagat, lumitaw ang langit, lumitaw ang mga hayop, lumitaw ang mga puno, ang halamanan, ang lahat ay pawang nalikha sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Pero pagdating sa tao, sabi ni Nanay, nakapaloob sa pangalan ng Panginoong Hesus ang lahat ng inaasahan natin sa buhay. Yes, praise God. Dahil sabi nga po ng banal na kasulatan, walang hindi nalikha sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Lahat ay nalikha sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. So, may katuwiran po si Nanay na praise God.
Good morning po kay diyan po'y good evening kay Brother Israel Quinto. Good evening sa iyo kapatid. At ganoon din kay Brother Fred Lopez, good morning. At sa aking kapit village sa Sister Frances Pinsan at kay Lambuching, good morning. At kay Bernice at kay Prisian. At ganoon din mula sa TS Cruz kay Sister Marlene Soribio. Kumaring Marlene, good morning. At sa iyong mga anak na sina Elaine Jelay, praise God. Welcome, Brother Al Nuway. Sino yan, Brother Al Nuway na yan, Praise God. Nuway, Al Nuway? Praise God. Sino yan, Brother Lloyd, So, gaya ng aking nasabi, mga kapatid, no? Ang tao inalikha, hindi sa pamamagitan lamang ng kanyang salita. Dahil nung sanabi niya na likain nga natin ang tao ayon sa ating wangis, anong ginawa ng Diyos? Kumuha siya ng lupa, ng putik, hinulma niya ito, iminolde, kinortehan na parang nakatulad ng tao, praise God, no? At pagkatapos ay binutasan ang ilong, dalawang ilong, praise God, at pagkatapos noon ay hiningahan ng kanyang sariling hininga. Yung buhay ng Diyos ay ibinahagi niya from Batangas sa Dix, sa Saudi. Okay. Alright, good morning kay Brother Al Nuway. Shoutout sa iyo, galing kay Brother Lloyd Nebres mula po sa Saudi Arabia. Praise God. Sabi ni Sister LD, makapangyarihan ang pangalan dahil ang salita ng Diyos ay dalisay at makapangyarihan. Amen. Alright, praise God. So yun po mga kapatid hiningahan, binahagian tayo ng sariling buhay ng Diyos. Yung kanyang hininga, espesyal yung hinihinga mo ngayon kapatid. Yung hininga mo, galing sa Diyos yan. Libre yan. Walang bayad yan. Ibinigay sa atin ng Diyos. So, malinaw na ang tao ay napagkalooban ng buhay sa pamamagitan ng sariling hininga. At hindi lang yun kapatid, matapos na tayo bigyan ng buhay ng Diyos, ano pa ang kanyang ipinagkaloob sa atin? Kapangyarihan at kapamahalaan sa lahat ng nilikha niya sa halamanan ng Eden. Ipinagkaloob ng Diyos sa unang tao ang pamamahala, ang kapangyarihan. Diba mga kapatid? Napakaganda niyan. Yan po. At hindi lang yun bukod pa dito, no, meron ka ng buhay na nagmula sa Diyos, binigyan ka pa niya ng kapamahalaan at kapangyarihan sa lahat ng mga nilikha niya. At anong sabi rito mga kapatid? Nagkaroon tayo ng isang malapit na ugnayan sa Kanya. Ano pong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito mga kapatid, nandun po yung patuloy na ugnayan ng tao at ng Diyos. Lagi pong dinadalaw ng Diyos ang tao. Manhik manaog ang Panginoon. Praise God. Nandoon yung tinatawag na intimate relationship ng tao at ng Diyos nung mga panahong iyon. So yun po yung ating dating kalalagayan. Pero ang nakalulungkot na bahagi dito, ang lahat ng ito ay biglang naglaho at nawala dahil lamang sa kagagawan ng isang kaaway na tumukso at luminlang sa unang tao. Yan po mga kapatid. Ninakaw ni Satanas ang kapangyarihang ipinagkaloob ng Diyos sa tao. Pinatay din niya yung espiritong nagbibigay buhay kay Adan at Eva at winasak ang relasyong nag-uugnay sa Diyos at tao. Praise the Lord. Hallelujah. Yung mga ibinigay ng Diyos, buhay, kapangyarihan at kapamahalaan, at yung ugnayan, lahat ng ito ay naglaho. Kaya nga, ano ang sinabi po ng aklat ng Efeso 2? Ano ang winika dito? Sa aklat ng Efeso 2:11 hanggang 12, ano ang sabi? Kaya't alalahanin ninyo ang dati ninyong kalalagayan. Kayo'y ipinanganak na mga hentil at dituli ang tawag sa inyo ng mga Hudyo. Ang mga Hudyo naman ay tinatawag na mga tuli dahil sa ginawa nila sa kanilang katawan. Noong panahong iyon, pakinggan po ninyo noong panahong iyon,
hiwalay na kayo kay Kristo. Hindi kabilang sa bayang Israel at hindi saklaw ng tipan na nababatay sa pangako ng Diyos. Nooy nabubuhay kayo sa mundo na walang pag-asa at walang Diyos. So, dito nasadlak ang tao. Bagamat napakatagal nating nabubuhay sa mundong ito, sinasabi rito pero wala tayong pag-asa at walang Diyos habang tayo ay buhay, mga kapatid. No? Praise God. Ito yung ating dating estado nung hindi pa tayo tumatawag sa pangalan. At ito rin po ang estado ngayon sa kasalukuyan ng mga taong hindi pa tumatawag sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Na kahit na anong pagpapakabuti, kahit na anong paggawa ng mga bagay na ibig sabihin na ikaw ay nagsisimba, na ikaw ay yung pong bang dati nating ginagawa, no? Mawawalan ito ng kabuluhan. Hanggat hindi mo ipinapahayag mula sa iyong labi ang pangalan ng ating Panginoon, hanggat hindi siya ang naghahari sa iyong buhay, ikaw ay mananatiling hiwalay sa Diyos. Praise God. So, yan po ang malinaw na dating kalalagayan ng tao. Napakaganda ng unang kinalalagyan nila, pero lahat ng iyan ay biglang nawala at biglang naglaho. Sabi ni Sister Lorna, ang salita ng Diyos ay makapangyarihan sa lahat at nagbibigay ng kalakasan at pag-asa sa buhay natin. Amen. Alright. So ngayon po mga kapatid, patuloy at patuloy itong ginagawa ng Diablo. Kaya nga, di ba, sinabi po ng aklat ng 1, kabanatang 10, talata po ay 10, na sinasabi rito, ang magnanakaw ay naparito. Praise God. Sabi po rito, malinaw, ang magnanakaw, ang wika rito, mga kapatid, ay naparito upang magnakaw, pumatay, at pumuksa, manira. Yan po ang sinabi po dito mga kapatid, na napakalinaw na ipinapahayag sa atin na hanggang ngayon ito pa rin ang kanyang gawain. Ito pa rin ang ginagawang estilo ng kaaway upang ang tao ay linlangin. Praise God, hallelujah. Purihin ang Diyos na buhay. Glory to God. Praise the Lord. Amen po ba mga kapatid? So malinaw po, naparito siya upang sabi niya, I have come that the thief come to steal, magnakaw. Alright? Ano ba yung ninakaw ng Diablo sa tao? Yung kapamahalaan at kapangyarihan. Ano pa yung ninakaw niya? Yung buhay, di ba? Naparito ika upang pumatay, magnakaw at sumira. Yan po ang tatlong kanyang pangunahing dahilan ng kaaway. At dito tayo ililigtas ng Panginoon. Kapag tayo ay tumawag sa Kanya, kapag ipinahayag natin ang Kanyang pangalan, mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. So, ang mga bagay na ito ay isinagawa ng kaaway sa buhay ng mga anak ng Diyos, sa mga nilikha ng Diyos. Hallelujah! Kaya malinaw po ng ating kaaway, o malinaw po na dito tayo ililigtas ng ating Panginoon. Hallelujah! Purihin ng Diyos. Okay. Asa na ba? Nagloloko po yung aming ito pong aking Bible ay nagloloko. Purihin ng Diyos. Teka po mga kapatid. Alay, karami. Sandali po. Atin po muna
Alright, purihin ng Diyos. Sa dali mula sa Baras Rizal, binabati natin ang isang mabiyaya at mapagpalang umaga si kapatid na Rochelle Fineson Robles. Good morning, Sister Rachel. At sa iyong pamilya at sa iyong buong sambahayan, ha? At ganun din po kay Sister Memia Tapulaw ng Alberta, Canada. Good evening sa iyo, Sister Mems, at kay Brother Max. At gayon din kay na Donna, Diana, JR, at kay na Maxine at Mia. At mula naman po sa Taiwan, ha? Good morning po kay Sister... Taiwan tuloy sa... Taiwan ba? Tama ba? Kalimutan. Alright. Kay Sister Poy Poror Reyes. Good morning, Sister Poy. At sa iyong employer, ha? At ganoon na rin sa iyong pamilya na nasa Nueva Ecija. Alright. Praise the name of the Lord our God. Glory to God. Hallelujah. Ayan na. Ayaw talagang mabuksan. Okay, anyway, tuloy na lang po tayo mga kapatid. Sa malinaw po mga kapatid, no, sa buhay po natin. Sabi ni Brother Lloyd, Ephesians 2:8 and 9, for by grace ye have been saved through your faith. Ha? Sa biyaya kayo nangaligtas at ito sa pamamagitan ng inyong pananampalataya, hindi ito sa inyong sariling gawa, kung hindi ito ay kaloob at regalo ng Diyos sa bawat isa sa atin. Hallelujah. Praise God. So dito tayo ililigtas. Sa sino mang tatawag sa kanyang pangalan, ililigtas ka ng Panginoon sa lahat ng gawain ng kaaway. Ano ba ang gawain ng kaaway? Ang magnakaw, ang pumatay, at sumira. Alright? Praise God. Magnakaw. Ano ang kanyang nanakawin? Maraming ninanakaw ang diablo sa atin. Yung ating pong right, yung ating kapamahalaan, yung ating kapangyarihan na kung maalala ninyo mga kapatid, itong kapangyarihan ito, nung tinukso ng diablo ang ating Panginoong Hesus, iniaalok niya ito sa Panginoon para lang siya sambahin, no? Sabi niya, ibinigay sa akin, no? Ang ginamit pang salita, ibinigay na sa akin yung kapangyarihan, nasa aking kapamahalaan ang lahat ng bagay na nasa mundong ito. Pero ang totoo, ninakaw lamang niya ito sa tao, sa panlilinlang na ginawa niya kay Adan at kay Eva. Ngayon, gusto niya itong ibigay sa ating Panginoon para lamang tuksuhin si Jesus na sumamba sa Kanya. Pero hindi ito kinagat ng ating Panginoong Jesus. Dahil nabawi ito ng ating Panginoon, pakinggan po niyo ito ha, dinawi ito ng ating Panginoon. Sa pamamagitan ng ano? Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Nabawi niya. Ha? At matapos na ito ay mabawi ng ating Panginoon, ano ang ginawa ng Panginoon? Muli niya itong ibinigay sa tao. Ibinalik sa atin, sa lahat ng mga sumasampalataya sa Kanya. Praise God. Kaya nga, ang sabi ng Panginoon, nasa akin na ang buong kapamahalaan at kapangyarihan. Ibinigay na ibalik ng ating Panginoon yung ninakaw na kapangyarihan ng diablo sa tao. At muli ito ay ibinabalik ng Panginoon sa lahat ng mga sumasampalataya sa kanyang dakilang pangalan. Hallelujah. Purihin ng Diyos na buhay. Yan po ang makikita po natin. Kaya nga, nung ang ating Panginoon ay papaalis, pabalik na sa langit, ano ang kanyang sinabi? Ha? Lalakip ang mga tandang ito sa mga sumasampalataya. O lalakip ang mga kapangyarihan ito. Sabi niya, kumbaga makapagpapalayas kayo ng anumang masasamang espiritu sa aking pangalan. Hallelujah. Praise God. Di ba, mga kapatid? Sabi niya, nasa akin na ang kapangyarihan sa langit at lupa. Pakinggan po natin ha.
Alright? Hallelujah. Okay, atin pong hinahanap mga kapatid. Ito, sa Mateo 28, talata po ay 18. Ganito sinabi niya, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at lupa. So malinaw, ibinigay na, naibalik na, naisoli na sa kanya, matapos niyang pagtagumpayan ito sa krus ng Kalbaryo. At muli ito ay ibinabalik ng Diyos sa lahat ng sa Kanya ay sumasampalataya. Hallelujah! Kaya makikita po natin mga kapatid, dito makikita natin kung papaano hindi lamang yung kapangyarihan, kundi maging yung buhay na ninakaw ng Diablo, ay ito ay pinagtagumpayan din ng ating Panginoon. Yung buhay. Kaya nga, wala nang hatol sa sino mang sumasampalataya sa Kanya. Kung baga tayo ay mula sa kadiliman, mula sa tayo ay nandoon sa hatol ng kamatayan, tinubos tayo ng ating Panginoon at binahagian ng Kanyang buhay muli. Yung buhay na nawala sa atin, muli ibinalik sa atin sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo. At anong sabi po, mga kapatid, yung dati nating estado na tayo'y malayo sa Diyos dahil sinira nga yung ating relasyon. Winasak ng Diablo yung ating relasyon sa Diyos. Muli ito'y ibinalik ng ating Panginoon. Hallelujah! Kung titignan po natin at babasahin po natin ang sinasabi po ng banal na kasulatan, no? Doon po sa aklat muli ng Efeso 2, na sinasabi ro na dati kayo'y nasa malayo, muli na ilapit sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ayan po mga kapatid. Kaya napakahalagang malaman natin kung saan ba tayo ililigtas ng ating Panginoon. Hallelujah! Yan ang dapat po nating maintindihan at dapat po nating maunawaan mga kapatid. Ako at ikaw, tayo ay ililigtas sa pagtayo ay tumawag sa Kanyang dakilang pangalan. Amen? Palakpakan muna natin ang ating Panginoon Diyos na buhay. Sa Bacolod City, binabati natin from City of Smile, Brother Romulo Tupas. Good morning sa iyo kapatid at sa iyong buong sambahayan. Alright? Praise God, hallelujah, glory to God. Hallelujah. Okay, ang aking Bible dito ay ayaw pong umusad. Praise God. Nagkaroon ng diferensya mga kapatid. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon. So, dito po tayo ililigtas kapag tayo ay tumawag sa Kanyang pangalan. Praise God. Malinaw po yan mga kapatid. Whoever calls on the name of the Lord shall be saved. Ililigtas tayo ng Panginoon sa lahat ng gawa ng kaaway. Ano-ano ang Kanyang gawain? Ang magnakaw at sinasabi dito, ang pumatay, magnakaw at sumira. Praise God. Hallelujah. Kaya nga, yung mga taong dating hiwalay kay Kristo, nawalan ng buhay at nawalan ng ugnayan sa Diyos, muli ito ay ibabalik ng Diyos sa lahat ng sa Kanya ay tatawag at sasampalataya. Pero paano po tayo tatawag sa ating Panginoon? Paano natin mararanasan yung pagliligtas na gagawin sa atin ng ating Panginoon?
Praise God, hallelujah. Sa aklat ng Roma, gist, dito po, sa kabuuan po, okay? Umpisa natin sa 13. Ganito ang mababasa po natin. Sabi rito, dahil sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Talatang 14, paano naman sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? So sa makatwid, para maligtas ka sa lahat ng gawa ng kaaway, kailangan mong sumampalataya. At anong sabi dito? Paano sila sasampalataya kung wala naman silang napakinggan tungkol sa Kanya? Alright, napakalinaw yan at totoo naman yan. Paano naman sasampalataya ang isang tao kung wala naman silang napapakinggan tungkol sa pangalan ng ating Panginoong Jesus? Remember mga kapatid, lahat ng pinagaling ng ating Panginoon, narinig siya. Nakarinig sa Kanyang pangalan. Nabalitaan nila. Napakinggan nila. Hallelujah. Kailangan nilang marinig ang tungkol sa ating Panginoon. Kaya nga ho ako, kapag ako ay meron pong nagpapadalaw na ipapanalangin, bago ko sila ipanalangin, ay kailangan muna nilang marinig ang tungkol sa ating sa ating Panginoong Jesus. Napaka-importante nun. Saan man ako dali ng Panginoon, mga pagamutan, mga hospital, kung meron po akong ipapanalangin na may sakit, hindi ko ito agad-agad na ipinapanalangin. Ang aking pong ginagawa, ibinabahagi ko muna si Jesus sa kanila kung papaano sila sasampalataya sa ating Panginoon. Tinuturuan ko muna sila kung papaano sila tatawag sa ating Panginoong Jesus. So para sila ay magkaroon ng pananampalataya, kailangan marinig mo na nila ang tungkol kay Jesus. Praise God. Yan ang napaka-importante, kapatid. Sa pagtawag natin sa pangalang Jesus para ikaw ay maligtas, kailangan ka munang makarinig ng tungkol sa Kanya. At anong sabi dito? Paano naman sila makapakikinig kung walang mangangaral sa kanila? At paanong makapangangaral ang sino man kung hindi siya isinugo tulad ng nasusulat? O kay gandang pagmasdan ng pagdating ng mga nagdadala ng magandang balita. Ngunit hindi lahat ay sumusunod sa magandang balita gaya ng sinulat ni Isaias. Panginoon, sino ang maniniwala sa aming ibinabalita? And then pagdating sa talatang 17, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at pakikinig. At ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Hallelujah. So napaka-importante nito, mga kapatid, na ang tao ay dapat na makarinig ng tungkol sa ating Panginoong Jesus. Hallelujah. Naligtas ako dahil nakarinig ako ng tungkol kay Jesus. Kayo, naligtas kayo dahil nakarinig kayo ng tungkol kay Jesus. So sa makatwid, may katotohanan, mga kapatid, na ang sino mang tatawag sa pangalan ng ating Panginoong Jesus ay maliligtas. Yung salitang kaligtasan, hindi ito nakasentro lamang sa kaligtasan ng ating kaluluwa. Dahil tatlong bagay ang meron tayong tinatawag na threefold curse of the devil. Threefold curse of the devil. Ano yung threefold curse ng diablong yon? To steal, to kill, and to destroy. Yan ang tatlong pangunahing sumpa ng diablo sa buhay ng tao. To steal, to kill, and to destroy. At lahat ng ito, kapatid, ay tinubos ng ating Panginoong Hesus sa
krus ng Kalbaryo. Ginawa niya. Hinango niya tayo sa sumpa ng kahirapan. Hinango niya tayo sa sumpa ng kamatayan. Hinango niya tayo sa sumpa ng mga sakit at karamdaman, kapatid. Ako at ikaw, tayong lahat ay pawang inilapit sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo dahil sa ating pakikipag-isa sa Kanya. Amen? Praise the Lord. So yan po mga kapatid, kung saan tayo ililigtas. Dito sa tatlong pangunahing sumpang ito, kapatid. Sumpa ng kahirapan, sumpa ng sakit at karamdaman, at maging sa sumpa ng kamatayan. Hallelujah. Ibinalik lahat ito. Kaya napaka-importante na makarinig ang isang tao ng tungkol kay Jesus. Ano yung tungkol kay Jesus? Yung kanyang mga isinagawa doon sa krus ng Kalbaryo. Kapatid, hindi ka lang ililigtas ng Panginoon sa iyong kasalanan. Kundi maging sa iyong karamdaman, sa iyong pangangailangan sa buhay, sa lahat, kapatid. Ibinabalik ito. Kaya nga, di ba, yung kanyang ini-offer sa atin sa John 10:10, sabi niya, I have come that they might have life and have it more to the full, life abundantly. Praise God. Ang word na life doon ay salitang Zoe. Nang ibig sabihin ng Zoe ay complete life. Kompletong buhay, kapatid. Kompleto. Walang kulang. Hallelujah. Kaya nga, di ba sinasabi, if any man is be in Christ, he is now a new creature. Bagong nilalang. Ang dati buhay ay lumipas na. Pinalitan na ng bago. Hindi renovation ang nangyari sa tao. Hindi po renovation, kundi isang bagong pagkatao. Bagong nilalang, kapatid. Kaya yan po ang dapat nating panghawakan ngayong umagang ito. At paano ka maliligtas? Kailangan mong sumampalataya, kailangan magpahayag ang iyong labi, ipahayag sa iyong labi, dahil sinabi po ng malinaw ng Roma 10, sa Roma 10, kapatid, purihin ang Diyos. Dito po sa talatang 9, pakinggan ninyo, kung ipapahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Sabi po ni Sister Bernadette, mabuti po naman pastor, tahimik lang po buhay dito sa probinsya po. Ay, napakasarap ng buhay dyan sa probinsya. Sana'y magkaroon ako ng pagkakataong makadalaw sa inyo dyan, Sister Bernadette. Mabahagian po natin ang iyong buong pamilya dyan ng salita ng Diyos. Praise God. Hallelujah. Na magkaroon tayo ng gawain dyan at ma-bless natin yung mga negosyo mo dyan sa inyong lugar. Sister Bernadette, purihin ang Diyos. Okay, so malinaw, purihin ang Panginoon Diyos. So paano tayo maliligtas at saan tayo ililigtas? Ibinahagi ko na po sa inyo paano tayo maliligtas at saan tayo ililigtas. Okay? Ililigtas tayo ng Panginoon sa lahat ng sumpa na ginawa ng diablo. Ibabalik ng Diyos yung dati nating estado, yung dati nating kalalagayan na kung saan nung una, lahat ng kapamahalan ay ipinagkaloob niya sa tao at tayo ay mayroong tinatawag na buhay na galing sa kanyang sariling hininga at pagkatapos ay meron tayong malapit na ugnayan sa kanya. Lahat ng ito ay na-restore, lahat ng ito ay ibinalik nung ito ay gawin ng ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga sinasabi, whoever calls on the name of the Lord shall be saved. Sino mang tatawag sa pangalan ng ating Panginoong Hesus ay maliligtas.
Ngayon, iisipin ng iba, ay tatawag lang pala sa pangalan. Hindi po ganon kadali yun, ha? Pag sinabing ang lahat ng tatawag sa pangalan ng ating Panginoon, hindi po ganon basta-basta tatawag ka lang at sasambitin mo lang yung pangalan ng ating Panginoon. Dahil lahat naman ay tumatawag sa pangalan ng Panginoon, kundi sinasabi rito kapatid, kailangan mong ipahayag mula sa iyong puso. Ha? Praise God. Kailangang ipahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon. Ha? At sinasabi dito na ito'y dapat na mayroong kang buong pusong sampalataya na siya ay muling binuhay. Panampalatayanan mo yung pagkabuhay na mag-uli ng ating Panginoon. Hallelujah. At gaya po ng ating sinabi, no, kapatid, magkakaroon ka lamang ng pananampalataya kapag nakapakinig ka ng tungkol sa ating Panginoong Jesus. Remember, ang ating Panginoon sa kada gagawin niya na pagpapagaling sa mga may sakit, ang una niyang ginagawa, nangangaral siya. Nagpipreach siya ng salita ng Diyos. Kaya yan din po kapatid, dapat makarinig ang tao ng tungkol kay Jesus. At ako alam ko, sa aking puso lahat kayo nakarinig na ng tungkol sa ating Panginoon. Kaya nga naririto kayo at kasama kong naglilingkod at kasama kong nag-aaral dahil napakinggan na natin ang tungkol sa ating Panginoon. Kaya nga sa tuwing tayo tatawag sa Kanya, pinakikinggan tayo at tinutugon tayo ng ating Panginoon dahil alam natin na ang ating Panginoong Jesus ay siya ang naging susi upang mabalik ang lahat ng nawala at ninakaw ng Diablo sa ating buhay. Lahat ng sinira, ibinalik, binuo muli ang ating relasyon at ugnayan sa ating Diyos na buhay. Amen? Hallelujah. Purihin ng Diyos. Kaya, mga kapatid, dapat malaman mo kung saan ka ililigtas at paano ka maliligtas kapag ikaw ay tumawag sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. So dito po tayo titigil mga kapatid at hihinto mga kapatid. Bukas, aalamin natin ano ba ang mayroon sa pangalan ng Panginoon kung bakit lahat ng tatawag sa Kanya ay maliligtas. Ano ang mayroon sa Kanyang pangalan? Praise the Lord. Ngayong araw na ito, naibigay ko po sa inyo saan tayo ililigtas at paano tayo ililigtas ng pangalan ng ating Panginoong Jesus. Malinaw po yan, ha? At bukas naman po mga kapatid, ibabahagi ko po sa inyo ano ang mayroon sa Kanyang pangalan kung bakit ang tatawag sa Kanya ay maliligtas. Palakpakan po natin si Lord mga kapatid. Sa ating mga prayer requests, pwede na po kayo magpadala ng inyong mga kahilingan, mga kapatid. Purihin ang Diyos na buhay. Hallelujah. Sama-sama tayong tatawag sa pangalan ng Panginoon. Sa bawat hiling, sa bawat dasal, ang Diyos ang laging katugunan. Kung mananalig at magtitiwala ka sa Diyos na makapangyarihan, sa Kanya'y walang mahirap. Kung ikaw ay lalapit, ngayon na
Okay, sama natin sa panalangin mga kapatid ang ating mga patuloy na itinataas at idinudulog sa ating Panginoon Diyos, katulad po ng isang lingkod ng Diyos, Pastor Frank Biato at Tito Topacio na pawang mayroon pong tinatawag na paralyzed po sila, na stroke po sila. Sama natin sila sa panalangin. At magiging kahilingan po ni Sister Jessie Castillo ng Angela Village, ang Castillo and Avila family, sama rin natin sa ating panalangin. Praise God. Sama rin natin Gilbert Bambalan, Susie Belita, Totoy Valdez, Tito Topacio, Juan Carlo, Michael Pisha and Erhard San, Apon and John Magana and family, Bong and Ken Magana and family, Vince Magana and Manabat, Mami Lidia Menrique Magana, Mami Carmelita Hartsa, Francis Painsan and family, Ginger Robles and family, Maria Teresa Painsan and family, at Grace Pansan and family, Agnes Cañezares and family. Sama rin natin ang pamilya po ni Sister Rosaline Morales ay sama rin natin sa panalangin. At sama rin natin Marilyn Estonac ng Poster, Marilu and Israel Kito and family, Rosemary and Gilbert de la Cruz and family, Chicken Edison Dobre Peña and family, Leo Marian Santos and family, Diana Gerald Calindan and family, Max and Ma'am Melia Tapulaw and family, Salud Rodel Kathleen and Kelsey Kahala. Praise God. At Pastor, pasama po ang bagong business ng sister-in-law ni Reyana, private resort. Thank you. Okay, sama rin natin yung private resort na ito. Ano ba pangalan ng private resort? Praise God. Para ma-include na natin araw-araw yan sa panalangin. Praise God. Sama rin natin sa panalangin Arnel and Angie Alpon and family, Lisa Domingo and family, June Soribio and family, Marvin and May Soribio and family. Sama rin natin sa panalangin Marian Marlene Soribio and family. At ganoon din po si Sister Epremia Gerson Abia and family, Rowena Morgan Connor and Red Meriman, Remy Rufino, Rochelle, Rogelio, Annabel, Amanda, Arian, and Rodel Costales, Mary Joy, and Kit Mendoza and family. Dalena Nabardo family, Gonzalez family, Mary Grace Somido, Enriquez and family, Dan Somido and family. At sama rin natin ang mga kailingan po ni Sister Bernadette Cortez, ang kanyang kapatid na ang kaligtasan ng kanilang buong sambayan ng Cortez family at Cantor family. Pagpalain po ang lahat ng negosyo po namin na makapag-share din po ng blessing. Amen. Praise God. Hallelujah. Makapag-share din daw sila ng blessing. Purihin ng Diyos. Sa iba, ang Cortez Water Refilling Station. Purihin ng Diyos. At sama rin natin yung kanilang grocery dito sa kanilang tahanan at babuyan po. Purihin ng Diyos. Napakarami ninyo mga negosyo, kapatid. Purihin ang ating Panginoon Diyos. Pagpalain ng Panginoon, and He will provide po lahat ng kailangan at magkaroon po ng passive income pag nag-operate na. Makapag-invest po ng lupa para sa tatay ko at sa pamilya po namin. Makikita po nila palagi si Lord sa buhay namin at gamitin ng aming buhay to bless other. Alright, same. Okay, sige po. Sana naman natin sa pangalan. Red House, Red House Private Resort sa Molino 4, Bacoor, Cavite. Okay, sama natin yan. Red House Private Resort. Praise God. At panalangin po ni Sister Fel para po kay Patricia na hindi po nagkakaroon siya ng insomnia. Okay, sige, sama natin siya sa panalangin. Purihin ng Diyos. Okay, sama rin natin Del Sumite and family, Emmy Diaz and family, Architect Leo and Nene Lourdes Rosas and family, Lloyd Neves and family, Ignacio family, Levin Ruel Rafael and family, Lily and Alvic Pangilinan and family, Lorna Gonzalez and family, Fred and Lori Lopez and family, Flor Poro Reyes and family, Nene sa Pangila and family, Romy Rosa Sipit and family, Louie and Ate Eloy Miquiabas, Jennifer Labes Cato and family, Chuchi Yuson Atendido, Ma'am Guadalupe Labes and family, Sanggalang and Topacio family, Nanay Esther Pagtakan and family, Francis and Neng Ragas and family, Nap and Alice Duran and family, Cecil and Elias Gloria and family, Elena, Eric De Los Santos and family, praise God, hallelujah, at Lynn and Sam Andre Primero, Ana Bulag and family, Sene and Reyes Cas Jr. and family, Baba Tendido and family, Rudy and Liobi Palomares and family. Sama rin natin sa panalangin si Sister Sister Risa Cayetano at Totoy Valdez at ang kanilang buong pamilya, at Jennifer Darupan for healing and protection, at Sister Mirna, ang kanyang kahilingan ay para sa kalakasan ng buong pamilya Angeles at Makutay, ganoon din sa nalalapit na panganak ng anak ko na si Richelle Angeles. Okay, sama rin natin sa panalangin. Sama rin natin sa panalangin itong mga
Cielo Martinez at Mark Macob, ganun din Justin Cañazares, Edward and Isabel Cañazares, Patricia Gedang, L.A. and Ethel Cabezas, at ganun din Mick Manansala, Arbet Tolentino, and June Painsan. Rosa's Kitchen, ganun din po ang TPCLLIC at OC Chamson Diagnostic Clinic, ang NWorks Pest Control at yung Red House nga na private resort, MCB Coffee Shop, Russia Burger, Reblick Internet Service, Skyhawk GPS, and Device Integrated Services, Criskit Enterprises, sama rin natin ang Veterans Motor Shop, Jesus Our Wisdom Christian School, Architectural Service ng Architect Leo, Bookkeeping Sir Lilian Arbit Pangilinan, Car Rental Service ng Brother Fred and Brother Lloyd, House Rental ni Nanay Letty, Lori Lisa, Remy Mendoza, ha? At prayer po sa Bembiyahe, Opresio Campo de la Cruz family. Okay, sama natin sa panalangin. So ngayon po ay tatawag na po tayo sa pangalan ng ating Panginoon dahil sa kanyang pangalan ay may himala, sa kanyang pangalan ay may kagalingan, sa kanyang pangalan ay mayroong kasagutan ng lahat ng ating mga panalangin. Praise the Lord. Diyos na makapangyarihan sa lahat, ngayong araw na ito kami po ay tumatawag sa pangalan ng iyong anak na si Kristo Jesus. Sapagkat ang kanyang pangalan, Panginoon, ay mayroong kapangyarihang magpagaling. May kapangyarihan kami ay patuloy na katagpuin sa lahat ng bagay. Salamat po sa mga kapahayagan at mensahe ngayong araw na ito. Kung papaanong kami, Panginoon Diyos, ay maliligtas, kailangan namin makarinig ng pangangaral tungkol sa iyong anak na si Jesus. At sasampalatayanan namin ito ng aming buong puso na siya'y muling binuhay mula sa mga patay. Panginoon, ngayong umaga, bawat isa na naririto sa kapulungan ito, nananalig at sumasampalataya sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Kaya naman, kami po'y labis na naniniwala at sumasampalataya na ang lahat ng aming binasang pangalan ay iyo pong katatagpuin ang kanilang mga hinaing, ang kanilang mga kahilingan sa umagang ito. Iba't ibang uri ng mga sakit at karamdaman na maaring magdulot sa pagkawala ng kanilang mga buhay. Tulad ng COVID-19, cancer, sakit sa puso, diabetes, nerves problem, kidney problem, mga dialysis patient, mga na-stroke, Panginoon, ngayong umagang ito, magpakahayag ka. Ipahintulot mo na ang kapangyarihan ng iyong mga salita ay dumaloy sa bawat pangalang binanggit ng inyong lingkod. Kaya't ngayong umagang ito, iparanas mo ang isang makalangit na himala at iparanas mo po sa kanila yung divine healing, wisdom, a miracle, Lord, sa kanilang buhay, sa kanilang kalusugan, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, Panginoon Diyos, inaangkin ko ang kagalingan. Itinataas ko rin po, Panginoon Diyos, yung mga kapatid namin na malapit ng mga anak, Panginoon, katulad ni Richelle Angeles, Panginoon, katulad ni Judith Nebres, ni L.A., Panginoon Diyos, samahan niyo po sila. Dalangin ng iyong lingkod na maging ligtas ang panganganak nila, gabayan ang mga manggagamot na siyang magsasagawa ng pagpapaanak sa kanilang Panginoon, at inaangking kong kaligtasan ng sanggol at ng ina na siyang magluluwal ng sanggol, Panginoon Diyos. Salamat po, Panginoon, maging sa biyaya at pagpapala na iyong ipinagkakaloob sa pang-araw-araw na pangangailangan ng iyong mga anak. Pagpalain mo ang mga negosyo at kabuhayan
ng aming kapatid na Sister Bernadette Cortez sa Isabela, Panginoon, at maging yung mga nabanggit na kabuhayan ng iyong lingkod na aking pinasa, Panginoon. Dalangin kong patuloy na lumago at umunlad at sinasaway po namin sa pangalan mo, Panginoon, ang lahat ng sumpa ng kahirapan. Idinedeklara namin, Panginoon, ang pagdaloy ng biyaya at pagpapala sa mga negosyo at kabuhayang ito. Nawa magbunga ito ng mabuting gawa, Panginoon Diyos, lalong makapagbigay ng kadakilaan at kaluwalhatian sa iyong dakilang pangalan, ang paglago at pag-unlad ng kanilang mga negosyo, upang ito, Panginoon Diyos, ay makatulong sa mga taong nangangailangan. Salamat sa iyong mga pangako na kailanman ay hindi nabigo, Panginoon Diyos. Salamat sa iyong himala ng kagalingan na iyong ipinararanas sa iyong mga anak. Panginoon, nagdalangin ko rin po yung aming mga kapatid na nagsisipagdiwang ng kanilang kaarawan. Pagpalain mo po, Panginoon, sila ng marami pang taon sa kanilang buhay. Sa kaarawan po ni Sister Rhea Villena, si Pastor Felipe Bernardino, Panginoon Diyos, patuloy mong bigyan ng kalusugan at kalakasan, at patuloy, O Diyos, na lumawig pa ng ang buhay nila ng mahaba pang taon, na kapiling ang kanilang mga pamilya. Salamat po, Panginoon Diyos. Maging sa aming mga kapatid na ang kanilang kahilingan ay para po sa kanila, sa mga taong inaalala po nila yung mga taong meron po silang concern, Panginoon Diyos, ipuin niyo rin po sila. Salamat po, O Diyos. Dinadakila ka namin at patuloy kong itinataas sa iyo yung pong nalalapit na women's devotion na gaganapin sa Silang Cavite, Panginoon, ng mga kananayan, Panginoon, ng New Era sa Diyos Wala Imposible, Panginoon. Samahan niyo po sila at ingatan po sila sa kanilang pananatili doon sa lugar na yon, sa may Silang Cavite, Panginoon Diyos. Maging matagumpay ang kanilang sama-samang pag-aaral at pagninilay-nilay ng iyong banal na salita. O glory to God. Maraming salamat sapagkat sa iyong pangalan kami ay mayroong himala, sa iyong pangalan kami ay may kaligtasan, sa iyong pangalan kami may kagalingan, sa iyong pangalan ay may katugunan at kasagutan ang lahat ng aming mga panalangin. Salamat po, Diyos. Muli, Ama, aming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming buong maghapon. Samahan niyo po kami saan man kami pumunta, ano man ang aming gagawin. Maging pagpapala kami sa mga taong makakausap namin, maging pagpapala rin po ang mga taong ito sa aming buhay, Panginoon Diyos, at angkin po namin ang ganap na tagumpay ng araw na ito sa aming buhay. Maging sa iyong mga anak na ngayong oras na ito ay nakatutong na walang sawang tumutulong at sumusuporta sa iyong gawain, pagpalain niyo po, Panginoon, ang kanilang kabutihang loob, ang kanilang walang hanggang suporta at pagtulong para sa ikasusulong ng iyong kaharian. Salamat po. Ang lahat ng ito'y dalangin namin sa pinakamakapangyarihang pangalan lamang ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen, Amen, Amen. Praise the Lord. Amen. Glory to God. From Quezon City, binabati natin ang isang mabigat mapagpalang gabi, Sister April Eusebio ng N-Works Pest Control. Good morning and welcome back, Sister April Eusebio. Sister Lynn Kalinawan, praise God, nakauwi ka na galing sa pagbabakasyon. Sister Lynn Kalinawan, bakasyon ba yun o may kinalaman sa iyong trabaho, ha? Shout out din kay si Teacher Riza Cayetano Valdez ng Cavite City, ha? Praise God. Kumusta ka na, Teacher Riza, at si Brother Totoy Valdez? Naalala ko, ako rin pala yung nagkasal dito kay Teacher Riza at kay Totoy Valdez, ha?
Kinasal ko sila sa Cavite City sa church ni Pastor Alex Medina. Shoutout kay Sister Lisa Domingo, kay Bobby, kay Jonathan at kay Rosel. Good morning sa inyong pamilya. Okay mga kapatid, dito tayo, panandali ang titigil at bukas ipagpapatuloy natin araw ng Huwebes ha. Babawi po ako kasi wala ako nung Martes, so Huwebes po, bukas meron po tayong ikalawang bahagi ng ating pong paksang pinag-uusapan at bukas ay ating pong tatalakayin ano ba ang mayroon sa pangalan ni Jesus. What's in the name of Jesus ha? Kung bakit ang lahat ng tatawag sa Kanya ay maliligtas. Yan po ang ating pong tatalakayin bukas ng umaga. Kaya muli, samahan po ninyo ko bukas ng umaga, mga kapatid. Babayad-bayad muna si Pastor sa kanyang absent ng Hallelujah, praise God, glory to God. Ay, sa lahat ng napagpapala ng ating gawain, kung nais po ninyong pagpalain din ang mga lingkod ng Diyos, maging ang ating gawain, pwede po kayo magpadala sa ating pong GCash account, praise God, na makikita po nyo sa ating pong comment section, 0920-436-9922. Okay, sa panguna po ng ating Panginoon sa Kristo at sa pamamahala po ni Pastora Nene Principe at sa kapwa kong likod Pastor Tony Rodeo, ito po ang inyong nakapiling at nakasama Pastor Manny A. Dalena. Sa inyo'y laging nagsasabi, huwag tayong magatubiling patuloy na lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang kamtan ang awat tabag sa panong kailangan natin ito sapagkat sa Diyos ay walang imposible. Stay safe, stay strong, stay healthy. To God be all the glory. Bye-bye po! Ay, may mga kapatiran ba magpupunta mamaya kila Sister Cecil? Praise God. Meron bang pupunta mamaya? Comment naman dyan, comment naman. Alright, bye-bye na po mga kapatid. See you tomorrow.